إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلن تجده وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فسلام الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسه بالتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Purihin natin siya at hilingin natin ang kanyang habag at pagpapala. Humingi tayo ng kapatawaran mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga nagagawa. Katunayan, sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino man ang maaaring makapagliligaw sa kanya, at sino man ang iligaw niya ang kanyang sarili sapagkat siya ay nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Katotohanan, walang sino man ang maaaring makapagbibigay ng gabay sa kanya liban na lamang sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako'y sumusumpa, sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao at jin na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko unang-una ang aking sarili pagkatapos na kayo ang mga kapatid sa pananampalatayang sa Islam sa pamamagitan ng pagtatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa kanyang banal na Quran na kanyang sinabi, o kanyang mga nagsisampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagtatakot at huwag ninyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga Muslim na kung saan sila ay tunay na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iniiwanan kung anuman ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, katakutan ninyo si Allah kahit saan man kayo naroon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar na siyang lumikha sa lahat ng mananalaw. At bawat isa sa mga ito ay babalik sa Allah sa araw ng paghuhukom. Allahu Akbar, ang ating Panginoon, siya ang lumikha sa mga tao at mga jin o engkanto upang sila ay sumamba lamang sa Kanya ng nag-iisa.
At ang lahat ng mga nilalang ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Allahu Akbar! Sa tuwing ang mga alipin ay gumagawa ng pag-aalala sa kanya. Allahu Akbar! Sa tuwing dinadakila siya ng kanyang mga alipin at binabangkit ang kanyang kaisahan. Allahu Akbar! Nagsipag-ayuno ang kanyang mga alipin at hininto ito alang-alang sa kanya. Allahu Akbar! Sa tuwing kanilang binabasa ang akhlak ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang banal na Quran. At pag inay-nilayan ang mga talata nito, Allahu Akbar! Sa mga kinukubol ng mga maputing tao mula sa kanilang laman alang-alang sa kanya. At silang mga nakaranas ng pagsubok sa buhay, subalit patuloy ang pasasalamat at pagtitimpi alang-alang sa kanya. Mga hipid ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang buwan ng Ramadan ay paaralan para sa lahat ng mga Muslim upang palakasin ang pananampalataya, pagdidisiplina, pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya mapayat ang mga silang nagsumikap at ginamit ang oras sa kabutihan sa loob ng buwan na ito para sa kanilang kabilang buhay at upang dalisain ang kanilang mga sarili at mapalat ang silang mga nakamit nila ang banal na layunin ng pag-aayuno. Kabilang na dito ay mga bilang sa mga mantakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at dalang din ang babuhin ang sarili upang manatili ito sa paggawa ng mga kabutihan hanggang sa bawian sila ng buhay. Tunay na ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napapanood dito ang kaligtasan at daan tungo sa tagumpay at pagmamalan ng maraming kabutihan. At kung nais ninyo ng tunay na kaligayahan at tagumpay na malinawang ng kapatid sa pananampalatayang Islam at inahanap ninyo ang gabay at kaayusan ng buhay at inaasam ninyo ang kabutihan at kaligtasan ay nararapat sa inyo na panghawakan ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya ay nais ninyong lumaban kahit walang ari-arian, tumaas ang andas sa lipunan kahit na hindi kayo naglot sa anumang posisyon sa pamahalaan. Tinitingala kahit na wala sa posisyon ay nararapat na panghawakan ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay daan tungo sa lahat ng kabutihan ng minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. At ito ay matibay na proteksyon ng tao mula sa lahat ng kamahamakan at rahadya. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O ikaw mga naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ang sumunod sa kanyang sugo. Ang pag-aayuno ay ipinag-utos na sa inyo na tulad ng kanyang pagkakautos sa mga nauna sa inyo. Nang sa ganun ay magkaroon kayo ng takot sa inyong Rabb na nakapaglikha. Maglagay kayo ng harang sa pagitan ninyo at ng pagkakasala sa pamagitan ng pagsunod at bukod-tanging pagsambalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kaya kung sinabi, In tattaqullahu yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kung kayo ay natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga pinagbabawal, ay gagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kaparaanan para sa inyo na kayo ay makalabas sa anumang pagsubok at kahirapan dito sa daigdig. At pagkatawarin sa inyo ang mga nagawa ninyong kasalanan at pagtatakpan para sa inyo upang hindi na kayo parusahan.
At ang pagiging buhay ng Islamikong nasyon, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, at ang mga buting kabataan nito, at paglalaganap ng kabutihan sa bawat pamayanan nito, at pagbabanat patuloy-tuloy na biyaya. Lahat ng ito ay hindi matakamit kundi sa pamamagitan ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. At kung ang lahat ng mga tao sa bawat bayan ay naniwala at nagkaroon sila ng takwa, sinunod nila ang pinag-uutos at iniwasan ang anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, walang pag-anulangan, bubuksan namin sa kanila ang mga ang mga pintuan ng mga biyaya mula sa kalangitan at kalupaan. Allahu Akbar. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, napatutuhanan ba ng pag-aayunan natin sa buwan ng Ramadan ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganin ay mamuhay tayo ng matuwid at maayos natin ang ating kalagayan. Napatutuhanan ba ng pag-aayunan natin ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at mapanatili ito sa bawat isa nang sa ganin ay kakalat ang kabutihan sa kalupaan at mapalakas ang pagkakapatiran, pagdadalayan, mapangalagaan ang mga karapatan at ganun din mapangalagaan ang dugo ng bawat isa at mahinto ang mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng bawat Musliman. Tunay na sobra ang ating pangangailangan na mapalakas at mapanatili ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga puso sa pamagitan ng pagsasagawa sa mga inukliga sa atin at paramihin ang mga gawaing sunnah o mga voluntaryong pagsamba. Pagbabasa ng Quran at pagdalay-mulayan ang bawat talata nito at tuparin ang mga lututuring na papanood dito. Pagpaparami ng mga zikr, pag-aaral ng talungbuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga kasamahan niya, mga sahaba radhiyallahu anhum, pagsasaliksik ng Islamikong kaalaman at marami pang iba mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ang pagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang pinakamahalagang resulta na nakukuha mula sa pagkalakas sa paaralan ng pag-aayunan at pagdarasal sa gabi sa paaralan ng Ramadan. Kaya pangalalahan ninyo ng kapatid ko sa pananampalatayang Islam ang biyayang ito sa kahabaan ng taon. Mga libid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon ay dumating na ang araw ng pagdiriwang ang Idul Fitr. At ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay isang sambayanan mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Mga magkakapatid, at nagpapakita dito ang pagkakaisa ng mga kamusliman. Sa buong mundo, nagtitipon-tipon sa kabila ng pagkawatak-watak na dulot ng pananakot ng mga hindi Muslim. Dumating ang Idul Fitr upang igabay ang mga Muslim tungo sa kanilang relihiyon at kanilang misyon bilang isang sambayanan noong sinimulan na ang panawagan sa Salalang Eid. Noong inuulit-ulit nila ang pagtatakbir ng pagsasabi ng Allahu Akbar, kahit saan mang lugar, nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya ng Islam. Na kung saan napapanood sa reliyong ito ang kanilang walang hanggang kaligayahan sa akhirah. At ito ang pagtaas ng antas at kaligtasan nila sa kanilang buhay.
At dumating ang Eid, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, upang lalong ipaunawa sa mga Muslim ang kahulugan ng tunay na pagkakapatiran. Pagmamahalan sa pagitan ng mga magkakapatid sa pananampalataya at itanim sa kanilang mga puso ang pagkakaroon ng awa. Malakas na ugnayan at kabutihan sa bawat isa at dumating ang Eid, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam upang ipalawawan sa mga kamusliman ang kasiyahan at kagalakan. At pinapasigla nito ang mga Muslim kada taon at nagbibigay ng kagaanan sa kabila ng mga trahedya at pagsubok na tumatama sa kanila. Kaginhawaan pagpatapos ng kagipitan at nag-aatid ng pag-asa sa kanila sa kabila ng nangingibabaw at kahinaan, ang kawalan na katarungan at pagmamaltrato ng ilang pamahalaan sa ilang lugar na nagdudulot ng kabuluhan at fitwaan at pagdalat ng mga dugo, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Nawasak ang mga tahanan at nasira ang buong bayan. Pagkawatak-watak at paghati-hati ng mga Muslim sa iba-ibang grupo at nangyalaw ang maraming bansa mula sa kanluran at silangan na kung saan nagtulot ng mas lalong paglaganap ng kabuluhan sa mga basinsang Muslim. Ang nararapat sana dahil ito nangyari ng kapatid ko sa pananampalatayang Islam ay pinangalagaan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagpapatupad ng katarungan at pagrespeto sa karapatan ng bawat isa at ang pagtuunan ng pansin kung ano ang ikakabuti sa sambayan ng Muslim. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ay sa usaping ekonomiya naman at mga yaman ng mga kamusliman na kung saan dahil sa hindi maayos na pamamahala at kakulangan ng kaalaman sa pagpapalaki nito ay nauwi ito sa pagbagsak at hindi pag-unlad ng Islamikong pamayanan o ng mga kamusliman. Nang dahil dito, natahanap ang maraming Muslim dahil sa kahirapan ng pamumuhay at hindi balanse ang pagtakbo ng pamumuhayan. Samantalang namulutas ang ganitong problema kung mayroon lamang pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng mga Muslim at pagkakaroon ng malinis na hangarin upang mapalalo ang ating ekonomiya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sa ugnayang panglipunan ay nagsinitawan ang inggitan, pagkawatak-watak at hindi pagkakaunawan. Paghihiwalay sa pagitan ng mga bansa at mga bayan at ganoon din laganap ang pagkawatak-watak. Ang pagkawatak-watak mismo sa loob ng isang bansa sa pagitan ng magkakaibang grupo o tribo. At krimen na nangyulahan sa loob nito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At nahati sila dahil sa pagkakaiba ng pananaw at opinyong sinusunod. At ang bawat isa ay pinagtatanggol ang grupo o pananaw na pinapanigan niya hanggang sa umabot sa libakan at siraan ng turi ang kapwa ng Muslim. At nakalimutan nila na ang tunay na kaawan nila at nawala na sa pansin ang mga nangyalarong pagpatay sa mga kabataang Muslim sa ibang lugar tulad sa Palestine. Pagpatay sa mga kababaihan, pagsira sa mga kabahayanan at pagtanukang sa mga lupain nito na gawa na kumakalaban sa Islam, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At ito ay dahil sa kawalan ng pagkakaisa at pagtutulungan. At marami pang suliranin na hinaharap ang mga Muslim maliban sa mga nabanggit na ito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At ang mga ito ay malayang nangyari
kung pinaghawakan lamang natin ng mahigpit ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang sunna ng kanyang sugat sallallahu alaihi wasallam. At hindi ito mangyayari kung inunawa natin mabuti ang ating opinion at tinupad ng bawat isa ang kanyang tungkulin bilang isang Muslim. At naunawaan na tayo ay isang nasyon ng kapatid ko sa mga Islam, isang ummah. At lahat tayo ay magkakapatid sa pananampalataya mga kapatid ko sa mga Islam. At ang pinakamainam sa atin ay yung nakakahigit sa atin sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ang matatagpuan natin kakulangan sa ating mga sarili sa maraming aspeto ng buhay ng mga kapatid ko sa mga Islam. Kaya dumating ang Ramadan at sumunod dito ang Eid al-Fitr upang ipaalala sa ummah ang tungkulin na dapat gampanan nito at upang mapaunlad at mabuti ang pamahalaan ng Muslim at ipating sa ummah sa pananatili nito ang patungkol sa tunay na kahulugan ng pagkakapatiran ng kapatid ko sa pananampalataya Islam. Pagtutulungan at pagkakaisa at kung paano baltas ang suliraning kinakaharap. Mga kapatid ko sa pananampalataya Islam, ang ating ummah ngayon ay napapanood dito ang maraming miyembro, mga grupo, mga bansa, mga pinuno, at mga natalingang dalubhasa na kung saan alam natin lahat na kaya natin magpalabas ng mas maunlad at mapayapang pamayanan. Nagpapatupad ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paghusayan ang bawat gawain ng paghusayan ang mga produktong magagawa at putulin ang mga pagtanong-tanong o mga hidwaan sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap at negosasyon. Laging pairalin at pangibabawan kung ano ang kakabuti ng nakakarami at unahin ito kaysa sa kapakanan ng sarili. Palakasin ang ugnayan ng magkakapatid sa Islam. Pangalagaan ang bawat karapatan at huwag hayaang may maakil ng kapatid ko sa pananampalataya Islam. Mag-utos ng kabutihan at magbawal ng kasamaan. Umasa at maghangad ng kabutihan at manalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang ummah na ito sa kabila ng mga pagsubok na tumatala ay hindi ito mabubura at nawawala, bagkus babalik at babalik nito ang tunay na misyon at tungkulan nito sa bawat miyembro nito at ganun din sa mga magbubulang daigdig na nakapalibot dito. Mga kapatid ko sa pananampalataya Islam, mula kay Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Bashir hadhihi al-ummah bisala'i wal-nasri wat-tamkin faman 'ala minhum 'ala al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil-akhirati nasib. Ipabalita sa ummah ang magandang balita na mapapa sa kanila ang karangalan, pagtaas ng antas, tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ipapadaan sa kanila ang buhay at ipadali sa kanila. Sino man ang gumawa mula sa kanila ng gawain pagkabilang buhay sa pagkabilang buhay para sa mundong ito, ay wala siyang mapupunong gantimpala sa kabilang buhay. Rawahu Ahmad. Mga kapatid ko sa pananampalataya Islam, gawin natin itong Eid na isang magandang simula sa pagpapabuti at lalong paghusayan ang ating mga gawa at pag-uugali mga kapatid ko sa pananampalataya Islam. Lahat tayo ay magsumikap na maglulong ang ating mga sarili sa kung ano ang mas nakakabuti sa ating buhay.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, o walang malilisan ang mabiyayang buwan, kayo ay nag-ayunan sa bawat araw nito at binuhay ang gabi nito sa paggagawa ng nakakayanang pagsamba at nagsumikap kayo sa pagbabasa ng Quran at inyong pinarani ang inyong mga zikir o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at dua o panalangin. Kayo ay panulong at nagbigay ng mga kayang gawa at nagsagawa kayo ng maraming pagsamba upang lamang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghangad ng gantimpala mula sa Kanya at paglayo sa parusa, lumisan ang buwan ng Ramadan at tunay na marami sa mga tao ang nagpakabuti sa lahat nito. At marami din sa kanila ang walang idinagdag kundi ang kasalanan at kasamaan. At ito ay magiging saksi para sa atin o di kaya ay laban sa atin. Magiging saksi para sa isang taong nagayunan, nagdadasal at iba pa. Saksi naman laban sa silang mga naging pamaya. La ilaha illallah. Ilan ng mga ata sa mga nasisiyahan at nagdaganap sa pagtatanggap sa kanilang mga gawain sa araw na ito. At ilan na lata sa mga nagdadalamhati dahil sa hindi natanggap ang kanilang gawa sa araw na ito. Nawa ay bilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga silang tinanggap ang kanilang mga gawain mga mabubuti. At aming pinapayo mga kapatid ko sa mga kapatid Islam sa silang mga nag-aangat at kabutihan, lubot, nagdakilang tagapaglikhala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sabik na makapasok sa paraiso ng kanilang Panginoon na mag-ayuna ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Na kung saan nabanggit ang kainanan nito sa hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadanan thumma atba'ahu 6 min Shawwal ka'anna kasya anid-dahar. Sino man ang mag-ayunan sa Ramadan at pagkatapos ay sinundan na ng 6 na araw sa Shawwal, ay katulad ito ng pag-aayuno ng buong taon. At ating pinapayuhan ang ating mga sarili mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam na magpatawad sa bawat isa at palakasin ang kapatiran at makitungo sa bawat isa ng may kabutihan. Palakasin ang ugnayan ng pagkakapag-alaman at manatili sa pagparami ng gawaing pagsamba pagkatapos nitong buwan ng Ramadan. At gawin natin itong mga araw ng kapatid ko sa pananampalatayang Islam bilang araw ng pagsasaya at pagdiriwang maging sa ating mga tahanan kasama ang pamilya, mga kamag-anak at mga kapitbahay dahil ito ay binigyang pansin ng ating relihiyon. Sapagkat ang ating relihiyon ay tinitingnan nito ang aming klas na mayroon sa tao tulad ng pagmamahal sa mabuti at mga bagay na nakakapagbigay saya. Ito ang mga kapalit na piyo sa mga tabi,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا أمانا فاغفر لنا ذنوبنا وعافنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب لا تعف عنا. اللهم إنك عفو تحب لا تعف عنا. اللهم إنك عفو تحب لا تعف عنا. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر لليحيي ويسر لهم أمارهم. اللهم تب على تائبين وعاقب أثمة العاصرين واغفر زلات المذنبين وعلمنا بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وقرب من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم أعز المجاهدين في غزة وفي فلسطين وكل مكان يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجدال ومن سوء الأسلام. أعوذ بكلمة الله أكثر من شر ما خلق. اللهم إنا أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا الله وأعوذ بك من النار يا الله وأعوذ بك من النار يا الله. اللهم أدخلنا جنة الفردوس يا الله. اللهم أدخلنا جنة الفردوس يا الله. اللهم أدخلنا جنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.